Hindi ka talaga sasama sa akin? Dito ka na lang? Tanong ng ina ni Elias. Maingat ang tono at parang takot na takot sa reaksyong ipapakita niya. Napakamot si Elias sa ulo at iniiwas ang tingin. May iritasyon sa kanyang mga mata nang tumingin muli sa kanyang ina. "Oh, ako nang bahala. Bakit ka ba nandito? Iniwan mo na naman ako, di ba?" Parang may dumaan na sakit sa mukha ng kanyang ina. Sandali itong natigilan, saka pilit ng umiti. Gaya ng matagal na nitong ginagawa tuwing may masakit siyang tanong. Lumapit ito at hinaplos ang ulo ni Elias. "Nag-shave ka ulit ng ulo mo. Palagi ka nalang semi-kalbo. Kailan ka magpapatubo ng buhok?" Agad na umatras si Elias. Iniiwas ang ulo. "Ano ba kasi yon?" May inis sa boses niya. "Umalis ka na lang dito." Hindi niya alam kung bakit nandito ang kanyang ina. Sa isip ni Elias, tapos na ang lahat ng dapat tapusin noon pa. 5 taong gulang pa lang siya nang iniwan siya nito. 5 taong gulang, may hawak na laruan, naghihintay sa pintuan na hindi na muling binuksan ng kanyang ina. Tanggap na niya yon. Tinanggap niya ng matagal na. Natuto siyang mabuhay nang wala ito. Natuto siyang huwag umasa. Nag-asawa ulit ang mama ni Elias. Nagkaroon ng bagong pamilya. Mga bagong anak na buo ang mundo. May ina sa bawat okasyon at doon na natapos ang lahat para kay Elias. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Mabigat at puno ng pagsisisi. "Nandito ako para kunin ka. Wala na ang papa mo. Patay na siya. Wala kang kasama. Ako nang bahala sa'yo at magpapaaral." Parang may tumama sa dibdib ni Elias. Namatay ang papa niya. Alam niya yon, pero hindi niya hinayaang lumabas ang lungkot. Sa halip, umismid si Elias. "At ano? Saan mo ko ititira? Ayaw naman ang asawa mo sa akin. 'Di ba? Hindi na rin ako kinikilala ng mga anak ninyo." Humakbang siya palayo. Naglakad pa ikot sa sala na parang hayop na nasa bilangguan. "Alam ba nila na nandito ka? Mabuti pa umalis ka na lang. Kaya ko ang sarili ko. 18 na ako. Ako nang bahalang dumiskarte para sa sarili ko." Tumingin siya ng diretso sa mata ng ina. "Huwag mo na akong alalahanin. Alam kong ginagawa mo lang to kasi guilty ka." Tumahimik ang kanyang ina. Wala itong naisagot. Nakatingin lang ito sa kanya. Sa kanya na halos hindi na siya kilala. Matangkad na si Elias. Matigas ang mga linya ng mukha. May galit na matagal nang namuo. Gusto pa sana nitong magsalita, pilitin at yakapin siya. Pero alam nitong wala na itong karapatang gawin yon, kaya napangisi si Elias. Namatay man ang papa niya, mag-isa man siya ngayon, hinding-hindi sasama si Elias. Hindi sa babaeng iniwan siya noon na parang tuta sa gilid ng kalsada. Huminga ng malalim ang kanyang mama. Parang sinusubukang pigilan ang panginginig ng boses. Dahan-dahan itong kinuha ang bag. "Nagluto ako ng pagkain, Elias. Nag-stock ako sa ref mo. Initin mo na lang. Parang kaya pa yung tumagal ng 2 araw." Lumunok ito bago nagpatuloy. "Kahit na tinatanggihan mo ang tulong ko, magbibigay pa rin ako. Nanay mo pa rin ako. Gusto kong makabawi sa'yo. Sana tandaan mo na pwede mo kong tawagan kapag may problema ka." Hindi nagsalita si Elias. Hindi rin siya lumingon. Nakatuon ang tingin niya sa dingding na may lamat, na parang mas mahalaga pa yon kaysa sa babaeng nasa likod niya. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya tatawag kahit kailan. Kaya niya. Kaya niya kahit wala na ang papa niya. Matagal niya nang natutunan yon. Narinig ni Elias ang mahinang pagbukas ng pinto at isang huling buntong hininga. Naiwan siyang mag-isa. Tumayo si Elias matapos ang ilang sandali. Mabagal ang hakbang niya papunta sa kusina. Binuksan niya ang refrigerator. Umigting ang panga niya nang makita ang mga lalagyan. Sunod-sunod na plastic container na may label pa. May sinigang, adobo,
Ginisang gulay at kung ano-ano pang ulam na pwedeng tumagal at initi na lang. Ayaw niyang kainin yon. Mataas ang kanyang pride. Pero sayang naman ang pagkain. Kaya kakainin niya pa rin yon. Hindi dahil galing sa ina niya, kundi dahil gutom siya. Yun ang idadahilan niya sa sarili. Isinara niya ang ref at dumiretso sa banyo. Tahimik din doon, binuksan niyang ilaw at tumingin sa salamin. Napangiti siya. Isang ngiting pilit na may halong pangungutya sa sarili. Hinaplos niya ang kalbong ulo. Tinutubuan na naman yun ng buhok pero madalas niya lang talagang kinakalbo. Kapag malungkot siya, kapag pakiramdam niya'y wala ng ibang paraan para ilabas ang bigat sa dibdib. Kukunin niya lang ang shave, didiinan ng anit at hahayaan ang buhok na malaglag sa sahig. Titingin siya sa salamin at tatawa dahil pangit ang itsura niya. Dahil hindi siya sanay. Dahil nakakatawang itsura ng isang lalaking sinasadyang gawing katawa-tawa ang sarili. At least, may dahilan siyang tumawa kahit sandali lang at kahit parang baliw. 18 na ako, bulong niya sa sarili at pilit pinatatatag ang boses. Kaya ko to. Pero sa likod ng salamin, sa ilalim ng ilaw na masyadong maliwanag, naroon pa rin ang batang 5 taong gulang na nakahawak sa laruan, naghihintay sa pintuan, umaasang babalik ang ina at kahit anong pilit niyang itulak palayo ang alaala, nananatili yun roon ng tahimik, sugatan at nag-iisa. Mabilis lumipas ang mga araw, buwan at mga taon, kasabay ng unti-unting pagnipis ng laman ng pitaka ni Elias. Sa una, iniisip niyang kakayanin niya, na sapat ang kaunting ipon, sapat ang lakas ng loob. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang katotohanan. Hindi sapat ang tapang lang kapag gutom ka na at may tuition na kailangang bayaran. Pagkatapos ng 3 taong mamatay ng kanyang ama, hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral. Nagkaroon siya ng trabaho, pero nagtamad siya roon at palaging umiinom at gumigimik. Walang ipon at walang goal sa buhay. Pero isang araw, nagising na lang siya na parang gusto niya na ulit mag-aral. Na parang mali na sayangin niya ang kanyang buhay. Na parang hindi tama na maging miserable dahil lang namatay ang kanyang ama. Na 20 na si Elias, kaya dapat ay may patunguhan siya. Para balang araw, may pamilya na siyang mabubuo. Tuwing umaga, suot ang iisang maayos na polo na paulit-ulit niyang nilalabhan. Bit-bit ang lumang envelope na puno ng mga resume. Naglalakad siya sa ilalim ng araw. Sumusubok ulit siya sa mga fast food restaurant. Pwede po bang mag-apply? Paulit-ulit niyang tanong at may pilit na ngiti sa mga labi. May tatawag na lang po, sagot ng crew o ng manager at minsan hindi man lang siya tinitingnan. Okay po, salamat, tugon ni Elias kahit alam niyang malabo. Sa gabi, uuwi siyang pagod. Masakit ang mga paa at kumakadam na ang sikmura. Pero minsan, magugulat na lang siya dahil may pagkain sa refrigerator at may stock ng grocery. Kapag ganoon, alam niyang dumaan na naman ang kanyang ina na mapilit na tulungan siya. Kung may ibang bahay lang ako, lalayas na ako rito para hindi niya na ako makita. Reklamo ni Elias habang umiinom ng tubig. Lumipas ang mga linggo, wala pa rin tumatawag. Parang ang alat ko sa trabaho ngayon. Anong gusto nyo? Mamatay na lang ako. Nagbabagong buhay na nga. Ayaw nyo naman akong tanggapin. Ay, buhay. Isang hapon, pauwi na siya galing sa isa na namang bigong aplikasyon. Bumibigat lang ang loob niya kapag hindi natatanggap sa trabaho. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, napansin niya ang isang batang lalaki na siguro mga 6 o 7 taong gulang. Bigla itong kumawala sa kamay ng yaya at tumakbo papunta sa kalsada. Uy! Sigaw ni Elias. Masyadong mabilis ang lahat. May mga busina siyang narinig, pagpreno ng kotse at sigawan ng mga tao. Hindi na nag-isip si Elias.
Tumakbo siya at inagaw ang bata. Niyakap ng mahigpit at halos gumulong sila sa gilid ng kalsada. Ilang sentimetro lang ang layo ng gulong ng sasakyan sa kanila. Umiiyak ang bata habang nanginginig. Mahigpit pa rin ang kapit ni Elias dito. Kung nahuli siya, baka pareho silang goodbye earth ng hawak niyang bata. Baka nakita niya ng kumakaway ang tatay niya at sinusundo siya. Okay ka lang? Tanong niya habang hinihingal. Huwag kang basta-bastang tumatakbo kapag malapit sa kalsada. Delikado. Talaga naman. Maya-maya, may babaeng lumapit. Maayos ang pananamit nito, halatang may kaya, at namumutla ang mukha sa takot. Diyos ko, nanginginig ang boses nito. Anak ko yan. Agad nitong kinuha ang bata at niyakap ng mahigpit. Baby, okay ka lang? Mommy's here. Pagkatapos ay humarap ito kay Elias at halos maiyak na. Salamat. Salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, baka napahamak ng anak ko. Napahima si Elias sa kalbo niyang ulo. Okay lang po. Ingat na lang po sa susunod. Sige po, alis na po ako. Sandali, sabi ng babae at pinigilan siya. Ano ang pangalan mo? Elias po. Ako si Andrea, sabi nito. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Gusto kong makabawi sa'yo sa pagligtas mo sa anak ko. Umiling naman siya at medyo natawa. Ayos lang po talaga, hindi na kailangan. Pero hindi pa rin umaalis ang babae. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Parang estudyante ka, maingat nitong sabi. Balak pa lang pong bumalik sa pag-aaral, sagot niya naman. Pero sa ngayon, maghahanap po muna ako ng trabaho. Mag-isa ka sa buhay? Tanong ni Ma'am Andrea at mataman siyang tiningnan. Muli na namang natawa si Elias. Sanay siyang hindi nagkakwento, pero marahil dahil sa pagod, marahil dahil sa biglang kabaitan ng estrangherong yon, sinagot na lang niya. Opo, mag-isa lang. Saglit na tumahimik ang babae bago muling nagsalita. May trabaho ka ba ngayon? Napailing naman siya. Naghahanap pa lang po. Ang alat nga po eh. Hindi po ako matanggap. Nagkatinginan sila. Parang may kung anong desisyong nabuo sa isip ni Ma'am Andrea. Maya-maya ay ngumiti ito. Elias, kailangan ko ng driver para sa anak ko. Hindi lang driver, kasama sa paghatid sundo sa school, bantay kapag may lakad ako. May sarili kaming tirahan para sa staff, libre ang pagkain at pwede kitang pag-aralin. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Po, napagngiti ang ginang. May trabaho ka at babayaran kita. At kung papayag ka, tutulungan din kitang makapagtapos. May lisensya ka ba? Tumango si Elias. Meron po. Sandaling natahimik si Elias. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya, opportunity na ang lumalapit sa kanya. Iniisip niya kung totoo ba yon o isa lang ilusyon na sisirain din siya sa huli. Hindi niyo po ako kilala, maingat niyang sagot. Baka magsisi kayo, pero hindi naman po sa sinasabi kong masama po akong tao. Kung manghihingi po kayo ng NBI clearance, makakakuha po ako. Ngumiti si Ma'am Andrea ng banayad. Kilala kita base sa ginawa mo kanina. Hindi lahat ng tao tatakbo para iligtas ang isang batang hindi naman nila kilala. Sumagi sa isip ni Elias ang kanyang ina. Nag-aalok ito ng tulong pero agad niyang tinaboy. Tapos nandito ang isang estranghera na gustong-gusto niya na agad makatanggap ng tulong. Pero mas gusto niya kasing sabihin na ibang tao ang tumulong. Isang estrangherang walang obligasyon sa kanya. Isang pagkakataong dumating hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa tiwala. Huminga siya ng malalim. Sige po ma'am, hindi ko matatanggihan ang tulong na yan. At doon na nga nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Elias. Simula ng araw na yon, naghanda na siya para sa paglipat sa mga Villarreal. Hindi niya na yon pinaalam sa kanyang ina.
ni hindi niya na nga rin sinasagot ang tawag nito nang tumawag sa kanya. Parang blessing na rin kasi talaga ang trabaho na yon. Bukod sa kikita si Elias, pag-aaralin pa siya at may bagong tirahan. Hindi na siya mabubulabog ng kanyang ina. Malaki ang gate ng bahay ng mga Villarreal. Mataas, bakal at may disenyong parang sa mga bahay na nakikita lang ni Elias sa telebisyon noon. Habang bumubukas yun ng dahan-dahan, hawak niyang strap ng kanyang bag. Hindi kaba o takot ang nararamdaman niya, kundi yung pakiramdam na alam niyang papasok siya sa mundong hindi para sa kanya. "Dito ka na titira," sabi ni Ma'am Andrea habang itinuturo ang isang maliit ngunit maayos na silid sa likod ng bahay. "May sarili kang banyo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Ate Liza." "Opo, salamat po," sagot ni Elias at bahagyang yumuko. Dugtong ni Ma'am Andrea at parang may biglang naalala. "Makikilala mo na rin ang isa ko pang anak, si Bianca." Parang sinadya ng pagkakataon. Kasabay ng pagbanggit ng pangalan ay narinig niya ang yabag ng mga hakbang mula sa hagdan. Bumaba ang isang dalagang nakauniforme ng pribadong eskwelahan. Diretso ang likod, taas noo, at malamig ang mga mata. "Ma'am, late na ako," malamig na sabi nito. "Saan ang driver?" Napatingin si Ma'am Andrea kay Elias. "Eto na siya, pero si Manong Jun muna, habang nangangapa pa si Elias dito, since kailangan niya rin asikasuhin ang pag-aaral niya. Working student ang driver mo at scholar ko. Magiging bantay mo na rin. Siyang sinabi ko nagligtas sa kapatid mo, kaya gusto kong tulungan. Elias, si Bianca. Siyang ihahatid sundo mo araw-araw." Hindi agad nagsalita si Bianca. Tiningnan nito si Elias mula ulo hanggang paa. Ngumiti siya rito, pero tinarayan lang siya nito. Palihim na lang na umismit si Elias. "Okay," maikling sagot nito. "As long as marunong siyang magmaneho." "Marunong naman ako," mabilis na sabi ni Elias. "Good," sagot ni Bianca. Saka naglakad palabas nang hindi man lang siya tinitingnan ulit. Sa mga sumunod na araw, inabala na muna niya ang sarili sa enrollment. Pinapapasok siya sa paaralan kung saan pumapasok din si Bianca. Nasa college department lang talaga siya at night classes ang kinuha. Sa ganoong paraan, magagawa niya ang trabaho at makakapag-aral pa rin sa gabi. Kung may kailangan i-review, pwede niya yung gawin habang naghihintay kay Bianca na matapos sa school. Nang masanay na sa lugar, siya na nga ang naging official na driver ni Bianca. Tahimik palagi ang biyahe. Abala ito sa cellphone at naka-earphones. Si Elias naman, tuwid ang upo at nakafocus sa kalsada. Hindi siya sanay magmaneho ng ganoon kagandang sasakyan. Parang kahit ang pagtapak sa silinyador ay kailangan ng pahintulot. Pagdating sa school, bumaba agad siya at binuksan ang pinto para rito. Bumaba si Bianca nang hindi nagsasalita at naglakad papalayo. Doon lang huminga ng malalim si Elias. "Ang sungit naman ng isang yon." Mahina niyang bulong bago bumalik sa sasakyan at naghanap na ng parking. Habang naghihintay, tumatambay siya sa library at naghihintay na lang ng tawag nito para magpasundo. O kaya ay siya naman ang mag-aabang. Alam niya naman ang oras ng uwian nito. Nang makarating sa library, naghanap agad siya ng libro. Hindi siya maaral na tao, pero nagbabasa siya para may advanced knowledge siya kapag pumasok. Hindi naman siya sobrang talino, pero yon at kahit paano ay nangangarap siyang maging engineer. Ngayon pa lang, sasanayin niya na ang sarili sa problem solving at technical reading. "Aray!" daing ng babaeng nakasalubong niya at nahulog ang mga librong dala nito. Nanlaki ang mga mata ni Elias. "Nako, sorry. Okay ka lang?" Nagkatinginan silang dalawa. Medyo nagulat pa nga siya sa lapit ng mukha nila sa isa't isa. Mabilis na tumayo ang babae at inayos ang salamin nito sa mga mata.
Tinulungan niya itong magpulot ng mga libro. Ang dami mo namang dala. Law student ka? Ngumuso ito at tumingin sa kanya. Pol-sci pa lang, next year pa. Umawang ang bibig ni Elias. Angas naman ang course mo. Sobrang talino mo siguro. Elias nga pala. Tiningnan ng dalaga ang inilahad niyang kamay. Napatingin si Elias sa malaki nitong salamin, sa ngipin nitong may braces at buhok na hanggang balikat. May bangs pa kaya parang si Dora. Medyo napapahiya na siya kaya tinaas niya na lang sa batok ang kamay. Pasensya na, ganyan ba kayong mga pol-sci student? Mga seryoso? Bago pa lang kasi ako rito. Engineering student pero night classes ako. Gusto ko sanang magkaroon kahit isang kaibigan dito. Sumagot naman ang dalaga bago iangat ang mga librong dala. Maricar, pagkatapos magpakilala, tinalikuran na siya na parang wala lang. Natawa na lang si Elias sa kasungitan ni Maricar. Pagkatapos nun, hindi na sila muling nag-usap. Pero madalas niya itong makita sa isang sulok ng library at nagbabasa. Mukhang ayaw naman itong makipagkaibigan, kaya binaliwala niya na lang. Lumipas ang mga araw na ganoon ang takbo ng buhay ni Elias. Gigising ng maaga, ihahatid si Bianca. Maghihintay sa school hanggang nag-aaral sa library. Susunduin sa hapon at babalik sa gabi para sa mga klase niya. Kapag weekends, minsan may lakad sa gabi si Bianca gaya ng piano lessons, dinners at kung ano-anong event. Isang gabi, pauwi na sila galing sa school event. Tahimik na naman ang loob ng sasakyan hanggang sa biglang nagsalita si Bianca. Anong pangalan mo ulit? Saglit na natigilan si Elias. Elias ma'am. Tumango si Bianca. Graduate ka na ba? Hindi pa. Sagot niya. Nag-aaral po ako sa gabi. Saka first year pa lang po ako. Ngayon pa lang ako magsisimula ng college kahit 20 na. Talaga? May bahagyang pagtataka sa tono nito. Saan? Sa school ko rin? Scholar ka nga pala ni mama. Hindi ka ba nahihiya? Napakapit si Elias sa manibela. Po? Na pinapaaral ka namin. Diretso nitong sabi. Nasa bahay ka namin nakatira. Parang charity case. Hindi siya agad nakasagot. Hinanap niya ang tamang salita, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para hindi lumampas sa guhit. Kung hindi niya lang amo ang dalaga, baka nasupalpal niya na ito. Opo, mahinahon niyang sagot. Nahihiya po ako araw-araw, pero mas mahihiya po ako kung sasayangin ko yung binibigay na pagkakataon. Muling tumahimik ang dalaga. Pagdating sa bahay, bumaba si Bianca. Bago pumasok, sandali itong tumigil. Humarap sa kanya at mataman siyang tiningnan. Siguraduhin mong hindi ka mahuhuli bukas. Ayokong naghihintay. Opo, sagot ni Elias. Sa gabi, matapos ang hapunan, pumasok si Elias sa maliit niyang kwarto. Naghanda na siya para sa pag-aaral. Wala siyang klase sa gabing yon, kaya doon lang siya. Pagod ang katawan niya, masakit ang likod, pero pinilit niyang mag-aral. Binasa niya ang mga notes sa ilaw ng desk lamp. Wala naman dapat siyang problema. Yun nga lang, habang tumatagal, mas nakikita niya kung gaano kapasaway si Bianca. Isang gabi, ilang beses nang tumingin si Elias sa relo sa dashboard. 10:00 na, dapat 7:00 pa lang ay nasa bahay na si Bianca. Pero tulad ng mga nakaraang linggo, wala na naman ito sa lugar kung saan dapat niya susunduin. Huminga ng malalim si Elias habang nakapark sa gilid ng kalsada. Nakapatay ang makina ng sasakyan. Hawak niyang cellphone, may 5 missed calls na siya para kay Bianca. Wala ni isa ang sinagot. Pasaway, mahina niyang bulong. Kung nasa bahay ako ngayon, nakakapag-aral sana ako. Simula nang magsimula siyang magtrabaho bilang driver ng pamilya Villarreal, mabilis niyang napagtanto na hindi lang siya taga-maneho. Isa rin siyang bantay, anino, at minsan ay tagahabol. Sa edad na 17, si Bianca ay parang apoy na ayaw magpaapula. Matigas ang ulo,
palaban at laging naghahanap ng butas para makatakas. Minsan sa likod ng eskwelahan, minsan sa bahay ng kaibigan na hindi naman pala alam ng mga magulang. Minsan, diretsong tumatakbo palabas ng gate habang may kausap sa cellphone. At sa tuwing mangyayari yon, si Elias ang palaging naiipit. May mga pagkakataong naaawa siya kay Bianca, lalo na kapag pinapagalitan ito. Kaya minsan, pinagtatakpan na lang niya. Pero sa sobrang tigas ng ulo, baka hindi niya na rin talaga mapigilan na ilaglag ito sa mga magulang. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. May text mula kay Bianca. "San ka na? Dito ka sa may Elysium mag-abang para kapag lumabas ako, madali na ako makauwi." Nanlamig ang sikmura ni Elias. Elysium? Alam niya ang lugar na yon. Hindi niya kailangan itanong. Bar yon, isang bar na kahit ang mga estudyante sa kolehiyo ay nahihirapang makapasok. Isang bar na siguradong hindi para sa isang 17 anyos. Agad siyang nag-reply. "Ma'am Bianca, bawal yan ah. Umuwi ka na. Susunduin kita dyan. Huwag mo na akong paghintayin. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo." Muling sumagot si Bianca. "Arte mo, dito ka na. Now. Mamaya pa ako lalabas. Maghintay ka. Uuwi rin tayo. Huwag kang magsusumbong kina mommy and daddy." Napatukod si Elias sa manibela. Ipinikit niya ang mga mata. Sa isip niya, malinaw ang dapat gawin. Dapat sabihin niya sa mga magulang. Tawagan si Ma'am Andrea at tapusin ang kalokohan ng anak nito. Pero may kung anong humihila sa kanya pabalik. Isang konsensyang hindi niya maipaliwanag. Hindi takot na mawalan ng trabaho. Hindi utang na loob, kundi awa. Awa sa isang dalaga na sa kabila ng kayamanan, tila laging gutom sa pansin. Pinaharurot niya ang sasakyan. Pagdating niya sa Elysium, tumambad sa kanya ang maliwanag na ilaw, ang malakas na tugtog at ang mga taong nagtatawanan. Bumaba siya ng kotse, diretso ang lakad kahit hindi komportable. Hindi niya alam kung paano napapasok doon si Bianca. Pero ang mahalaga sa kanya, masundo niya ang dalaga. Sa loob, bumungad ang usok, amoy alak at ilaw na palipat-lipat. Hinanap ng mata niya si Bianca at agad niya itong nakita. Nasa gilid, may hawak na baso at tumatawa sa mga kasama. May lalaki pang parang gustong mag-take advantage dito. Nanikip ang dibdib ni Elias. Lumapit siya rito. "Ma'am Bianca, umuwi na tayo." Lumingon si Bianca at bahagyang iritasyon ang nasa mukha ng dalaga. "Ano ka ba? Kakasimula pa lang. Saka bakit ka nandito? Umalis ka nga." "Kailangan mong umuwi," mariin niyang sabi. "Ngayon na, bawal ka rito. Paano ka nakapasok? Minor ka pa lang. Hinahanap ka na ng mga magulang mo." "Shut up. Ano kung minor ako?" Sagot nito sabay lagok sa baso. "Hindi nila ako hahanapin. Wala naman silang pakialam sa akin. Isa pa, huwag mo nga gamitin sa akin ang tono na yan. Hindi ka naman ang tatay ko." Bago pa siya makasagot, nakita niyang yumuko ang lalaki at hinalikan si Bianca sa mga labi nang walang paalam at walang hiya. Sa mukha pa lang, alam niyang lasing na ang mga ito. Hindi na niya napigilan ang sarili. "Hoy!" Malakas niyang sigaw at hinila ang braso ni Bianca. "Tigilan mo yan! Lasing ka na!" Kumunot ang noo ng lalaking kasama nito. "Ano bang problema mo?" "Problema kita!" Malamig na sagot ni Elias. "Minor yan!" Nanlaki ang mga mata ng lalaki. "Ha? Umalis ka!" Mariing utos ni Elias. Tumawa si Bianca. Pilit na inaalis ang kamay niya. "Grabe ka? Nakakahiya ka?" "Mas nakakahiya tong ginagawa mo," sagot ni Elias habang nanginginig ang boses. 17 ka lang. Ano bang iniisip mo?" "Wala kang karapatang pagsalita ako ng ganyan," sigaw ni Bianca. "Driver ka lang." Parang may tumama sa dibdib niya. "Alam ko, pero may obligasyon akong protektahan ka." "Hindi ko kailangan ng bodyguard. Hindi rin ng babysitter." Lumapit siya ng mas malapit. Sinigurong maririnig siya nito kahit sa gitna ng ingay. "Kung hindi ka titigil,
Isusumbong na kita sa parents mo. Biglang nanahimik si Bianca. Nawala ang tapang sa mukha nito at napalitan ng galit at takot. Hindi mo gagawin yan, mariing sabi nito. Gagawin ko. Ayoko pero gagawin ko. Matamang sagot ni Elias. Saglit silang nagkatitigan. Sa ilang buwan niyang nakilala si Bianca, hindi niya talaga maikakaila na maganda ito. Kung titingnan, parang mature na babae na at hindi na teenager. Pero pilit niyang inalis sa kanyang isipan ang atraksyon na nararamdaman. Bukod sa amo niya ito, ang pangit ding tingnan. Ang bata mo pa, dagdag ni Elias na para bang paalala rin yon sa kanyang sarili. At hindi mo kailangang gawin to para may pumansin sa'yo. Alam kong ginagawa mo to kasi kulang ka lang sa pansin. Pero sa halip na sirain ang buhay mo, umayos ka na lang. Sarili mo lang din naman ang sinisira mo sa ginagawa mo. Tumawa si Bianca pero may bakas ng panginginig. Bata? Kung makapagsalita ka parang ang tanda mo na. You're just 20 years old. Matanda ka lang ng 3 years. Huwag kang umastang parang tatay ko. Ilang months na lang 18 na ako. Matanda na ako para magdesisyon para sa sarili ko. Ano bang alam mo sa buhay ko? Hindi ko alam lahat. Sagot niya rito. Pero alam kong hindi ito ang sagot. Mali itong ginagawa mo at kitang-kita na hindi mo pa alam ang ginagawa mo. Matagal ang katahimikan sa pagitan nila. Umiwas ito ng tingin at uminom na naman ng alak. Sinapo ni Elias ang ulo sa katigasan ng ulo ng dalaga. Sa huli, ibinaba ni Bianca ang baso sa lamesa. Hatid mo na ako, malamig nitong sabi at nauna nang maglakad papalabas. Tahimik ang biyahe pa uwi. Ilang beses nagbukas ng bibig si Elias para magsalita. Pero pinili niyang manahimik. Binigyan niya na lang ito ng tubig para mawala kahit papaano ang tama. Pagdating sa bahay, bumaba si Bianca. Bago pumasok ay huminto muna ito sa harap niya. Isusumbong mo ba ako? Hindi, sagot ni Elias. Bakit? Tanong nito at medyo nagulat. Huminga siya ng malalim. Kasi pakiramdam ko, kulang ka lang sa atensyon. At hindi kasalanan yun. Pero sana wag mo nang ulitin ang mga ganito mo. Ayokong pagalitan ka ng parents mo. Hindi na nagsalita si Bianca at nagpatuloy na sa pagpasok. Napabuntong hininga na lang si Elias. Hangad niyang makinig na ito sa kanya. Hindi niya naman gusto na mapahamak ito o ano paman. Gusto niyang sumunod ito para hindi siya nag-aalala palagi sa tuwing nag-aaral siya. Pero pagkatapos ng gabing yon, unti-unti may nagbago. Hindi yon biglaan. Walang eksenang isang araw ay bigla na lang naging magaan ang lahat. Pero may maliliit na bagay na naglapit sa kanilang dalawa ni Bianca. Elias! Tawag ni Bianca isang hapon habang papasok sila sa sasakyan. Pwede bang dumaan muna tayo sa convenience store? Sige ma'am. Otomatiko niyang sagot. Napailing ito. Just call me Bianca. Parang ang tanda ko kapag tinatawag mo akong ma'am. Hindi na nagsalita si Elias. Ayaw niya sana pero kung yun ang gusto ni Bianca, yun ang kanyang gagawin. Dumaan na nga sila sa convenience store. Pagbalik nito sa kotse, may iniabot na bottled coffee sa kanya si Bianca. Sa'yo to, sabi nito sa kanya. Saglit na natigilan si Elias. Wag na. Binili ko na. Putol nito. Tanggapin mo na yan. Coffee lang naman. Nag-alinlangan pa siya pero tinanggap na rin. Salamat. Walang anuman. Nakangiting sambit ni Bianca saka tumingin sa bintana. Hindi na yun sinundan ng kahit anong usapan. Pero kinabukasan, may mga maliliit silang pag-uusap. Sa bawat paglipas ng mga araw, unti-unting nagiging mahahaba at malalalim ang naaabot ng kanilang mga usapan. Mas nakikilala nila ang isa't isa. Elias, biglang sabi ni Bianca mula sa likod. May klase ka pa mamaya, di ba? Napatingin siya sa rearview mirror. Oo, babalik ako sa school pagkahatid ko sa'yo. Anong course mo? Tanong nito. Engineering.
Sa mga sumunod na araw, mas madalas nang magsalita si Bianca sa kanya. Hindi na rin ito madalas mag-bar. Hindi na rin gaanong tumatakas. Makwento na ito tungkol sa school, sa mga kaibigan nitong pakiramdam nito ay hindi naman talaga kaibigan. Sa pressure na maging perfect daughter para sa mga magulang nito. Parang kahit anong gawin ko, minsang sabi ni Bianca habang nakahinto sila sa traffic. Kulang pa rin, hindi nila makita ang mga bagay na ginagawa ko. Hindi agad sumagot si Elias. Hindi siya sanay sa ganoong usapan. Hindi siya sanay na may nagkukwento sa kanya. Tumikim na muna si Elias. Minsan kahit anong gawin natin, may mga taong hindi pa rin makukontento sa mga bagay na mayroon na sila. Hindi ibig sabihin na mali ka o na may kulang sa'yo. Napatingin si Bianca sa kanya sa salamin. Ganyan ka ba magsalita sa lahat? Hindi, sa'yo lang siguro. Ikaw lang naman ang nakikipagkwentuhan sa akin ng ganito. Sambit pa ni Elias. Biglang umangat ang kilay nito. Special ako? Hindi na siya sumagot. Pero sa gabing yon, nahirapan si Elias matulog. Nakaupo siya sa kama, hawak ang libro, pero hindi niya mabasa ang mga salita. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang mga tanong ni Bianca. Ang tono ng boses nito, ang paraan ng pagtitig sa kanya. Lahat ng tungkol dito na nagpapalalim palalo ng atraksyon niya. Delikado to. Bulong niya sa sarili. Alam niya ang linyang hindi niya pwedeng tawirin. Driver lang siya, wala siyang karapatang mahulog ng ganoon. Baka madamay pa ang pag-aaral niya. At higit sa lahat, 17 pa lang si Bianca. 18 man ito sa susunod na buwan, hindi pa rin pwede dahil sa mga estado nila sa buhay. Hanggang sa dumating ang araw ng 18th birthday ni Bianca. Sobrang ganda ng dalaga. Sa buong party, hindi niya matanggal ang tingin kay Bianca. At kahit napigilan niya man, hindi niya mapigilang makaramdam ng selos sa mga nakakasiyaw na lalaki ni Bianca. Kaya umiiwas na lang siya minsan ng tingin. Tahimik ang buong bahay ng mga Villarreal nang makauwi. Katatapos lang ng debut ni Bianca. Nasa garahe si Elias, inaayos ang sasakyan nang marinig niya ang mahinang yabag ng hakbang. Paglingon niya, nandoon si Bianca na nakasuot ng simpleng damit. Wala na ang gown at wala na ang maliit na korona. Nakalugay na ang buhok at mukhang pagod. Hindi ka pa natutulog? Tanong nito. May inaayos lang, sagot naman ni Elias. Napakunot ang noo ni Bianca. Birthday ko ngayon, tumango naman siya. Happy birthday ulit. Ngumuso naman ang dalaga. Iniiwasan mo ba ako? Hindi naman. Nauutal niyang sagot. Kanina ka pa iwas ng iwas, sabi ni Bianca. Parang takot kang tumingin sa akin. Hindi siya agad nakasagot. Ayaw niyang malaman nito ang nararamdaman niya. Natatakot si Elias. Wala naman siyang maipagmamalaki rito. Pagod lang ako. Tugon na lang ni Elias sa huli. Ngumiti si Bianca pero may bahid ng pilit. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Umupo sila sa maliit na bangko sa gilid ng hardin. Nagkatinginan silang dalawa. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga si Elias. Wala siya dapat doon. Pero kapag ang dalaga na ang humiling, hindi niya rin talaga kayang tiisin. I'm 18 now, biglang sabi ni Bianca. Parang ang daming nagbago, pero parang wala pa rin. Masaya ka ba para sa akin? Oo naman, sagot niya agad. Masaya ako para sa'yo. Sana hindi ka na maging pasaway. Natawa naman ang dalaga. Hindi na ako pasaway. Pareho silang natawa. At maya-maya ay napangiti. Masaya siyang may mga ganoon silang pag-uusap. Gumagaan ang kalooban niya kapag nakikitang hindi pasaway ang dalaga. Gusto kita, Elias. Bigla na lang sabi ni Bianca. Unti-unting nawala ang ngiti ni Elias. Napalingon siya kay Bianca na kanina pang nakatitig sa kanya. Alam niya yon, hindi naman siya manhid para hindi maramdaman ang pagkagusto sa kanya ng dalaga.
Pero hindi niya alam kung tama ba na ipakita niya rin na gusto niya ito. Bianca, driver mo lang ako. Amo kita. Naninilbihan ako sa mga magulang mo. Pinag-aaral niyo ako. Wala pa akong may pagmamalaki sa buhay ko. Mahina niyang sabi rito. Kumunot ang noo ni Bianca at mas lalong lumapit. So what? Sobrang gustong-gusto kita. Besides, hardworking ka naman. I believe na malayo ang mararating mo sa buhay. Gusto mo rin ba ako? Gusto mo ako, diba? Alam ko, nararamdaman ko, Elias, gusto mo rin ako. Hindi ka magiging ganitong concern sa akin kung hindi. Umawang ang bibig ni Elias at umiwas ng tingin. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Naguguluhan ang kanyang isip at damdamin sa mga desisyon na dapat gawin. Bawal to. Hindi to pwede. Baka magalit ang mga magulang mo, Bianca. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Then, gawin nating secret lang. Tayong dalawa. Ikaw, ako, tayong dalawa lang ang makakaalam na may relasyon tayo. Nagkakagustuhan tayo. Please, Elias, gusto talaga kita. Gusto ko ng label. Gusto ko na sure ako na may posisyon ako sa buhay mo. Namungay ang mga mata ni Elias nang haplusin ni Bianca ang mukha niya. Nagkatitigan silang dalawa. Gusto niyang pigilan ang kanyang sarili, pero nahihirapan siya dahil ito na rin ang nagpapakita ng interes sa kanya. Basta na malaya niya na lang na parang pareho na silang nanghina. Magkalapat na ang kanilang mga labi. At sa pagkakataong yon, alam ni Elias na ano man ang mangyari, paninindigan niya ang desisyon na gustuhin ni Bianca. Pero simula nang magkaroon sila ng relasyon, umikot din yon sa pagiging pisikal nila sa isa't isa. Ayaw niya sanang madaliin, pero palaging may interes doon si Bianca. At dahil gusto niya ito, palagi na lang siyang bumibigay at nagpapadala sa mga gusto nito. Pwede bang dito muna ako? Tanong ni Bianca na bigla na lang pumasok sa silid niya. Nanlaki ang mga mata ni Elias na kalalabas lang ng banyo. Anong ginagawa mo rito? Baka may makakita sa'yo. Umupo si Bianca sa kama niya at marahang tumawa. Hindi ka ba aakyat? Hinihintay kita sa kwarto ko. Napabuntong hininga si Elias. Hindi na ako aakyat at papasok sa kwarto mo. Hindi na mauulit ang nangyari sa atin. Muntik na tayong mahuli. Matulog ka na. Ngumiti si Bianca ng mapang-akyat. Ayoko matulog. Kung ayaw mo sa kwarto ko, saan mo gusto? Sa kwarto mo na lang. O pwedeng sa kotse na lang din bago ako pumasok? Kumunot ang noo ni Elias at mabilis itong hinila patayo mula sa kama niya. Bianca, umayos ka. Huwag kang ganyan. Tumawa pa ang dalaga. What? Alam mo ganito ako, diba? Saka okay lang naman na ganito ako. I'm your girlfriend. Boyfriend kita. Mata man niyang tiningnan si Bianca. Alam niyang wild na ito at maraming karanasan sa murang edad pa lang. Pero naisip niya na bunga lang yon ng pagsuway nito sa mga magulang. Naniniwala si Elias na magbabago ito, na nagbago na ito simula nang magkakilala silang dalawa. Napabuntong hininga si Elias at inayos ang buhok nito. Oo, okay lang sa akin, Bianca. Pero gusto ko na may respeto at boundaries pa rin ang relasyon natin. Para rin naman sa'yo to. Kaya sige na, lumabas ka na at pumunta ka sa kwarto mo. Maaga ka pa bukas. Magpapahinga na rin ako. Huminga ng malalim si Bianca at bahagyang napairap. Okay, fine. Bago ito umalis, binigyan pa siya ng halik sa mga labi. Lumalim pa yon, kaya mas nagtagal. Mabuti na lang at may self-control si Elias. Kung wala, baka nauwi na naman sila sa kama. Baka nadala na naman siya sa pagiging mapusok ni Bianca. Alam ni Elias ang panganib na dala ng kanilang relasyon. Alam niya kung gaano kadaling mapuno ng mga bagay na matagal ng kinikimkim. Kaya siya ang unang nagkokontrol sa mga bagay na dapat nilang limitahan sa kanilang relasyon. Bianca, sabi niya ng mahinahon habang nagmamaneho papunta sa school. Kailangan nating maging maingat. Alam ko naman, Elias, hindi kailangan ng all the time ay paalalahanan mo ako sa mga bagay na dapat nating gawin. Matanda na ako. Alam ko ng ginagawa ko. And so what?
Kung mahuli tayo, then be it. As if naman na may pakialam at may magagawa sila, di ba? Hindi na ako bata at hindi rin ako nawawala sa sarili ko. Ganito ako, pero ina-assure ko sa'yo na kaya kong i-handle ang sarili ko. Huminga siya ng malalim. Mabuti naman, ayoko rin na umikot sa ganun ang relasyon natin. Girlfriend kita pero amo pa rin kita. Gusto ko pa rin magkaroon ng boundaries para sa ikabubuti nating dalawa. Lahat naman ng mga bagay na ginagawa nila ay may pahintulot. Na ang lahat ay may pagpili. Na ang lahat ay sabay nilang pinasok ng walang pilitan at walang lihim sa isa't isa. Pero gusto niya pa rin ang pag-iingat para sa kanya at para sa dalaga. Pero tama bang sumugal siya sa ganoong klaseng damdamin kung sa simula pa lang ginagawa na siyang tila laruan? Isang hapon, katatapos lang niyang ihatid si Bianca sa isang event kasama ang mga kaibigan nito. Pagbaba niya ng sasakyan, naiwan ni Bianca ang cellphone sa passenger seat. Nag-vibrate yon at nakita niya ang isang notification. Hindi niya balak basahin. Hindi niya yun ugali na mangialam sa privacy ng kanyang girlfriend. Pero nakita niya ang pangalan sa lock screen na hindi pamilyar. May isang galing kay Ken. Miss you. Kagabi ulit? Tanong ni Ken. Nanlamig ang batok ni Elias. Agad niyang iniwas ang tingin. Hindi niya dapat makita yon. Pero bago pa man siya makaiwas, may isa pang vibration. Galing naman kay Ralph na hindi niya kilala. Bakit hindi ka nag-reply? Nasa kondo ko. Kailan ka ulit pupunta dito? Parang may kumalabog sa dibdib niya. Hindi pa rin niya hinawakan ng cellphone. Hindi niya binuksan, pero sapat na ang mga salitang yon para mabasag ang isang bagay na matagal niya nang inaalagaan. Pinilit niyang huminga ng normal. Pinilit niyang isipin ang lahat ng dahilan kung bakit hindi yun ibig sabihin ng iniisip niya. Pero may ikatlong vibration ulit. Sa pagkakataong yon, galing naman sa nanay nito. Dinner tonight, important, about the engagement kaya siguraduhin mong pupunta ka. Naniga si Elias. Engagement? Bumalik si Bianca ilang sandali matapos yon. Masigla ito at humalik pa sa pisngi niya. Tagal ko ba? Hindi naman. Maikli niya na lang nasagot pero marami na siyang pagdududa. Tahimik ang biyahe pa uwi. Pagdating sa bahay, diretsong pumasok si Bianca. Si Elias naman, tulad ng dati, dumiretso sa garahe. Pero ngayong gabi, hindi siya agad bumaba ng sasakyan. Nakaupo lang siya roon at nakatitig sa manibela. Sino yung dalawang lalaking yun? Engagement? Para saan yun? Pinikit niya ang mga mata. Parang biglang bumigat ang lahat ng sandaling pinaniniwalaan niyang totoo. Kinagabihan, may hapunan ang pamilya Villarreal. Hindi siya karaniwang sumasabay, pero dahil inatasan siyang maghintay para sa posibleng lakad ay nanatili siya sa may dining area. Bahagyang malayo, pero naririnig niya ang mga usapan. Naroon si Ma'am Andrea. Naroon ang asawa nito, naroon ang mga kamag-anak at mga anak. At naroon si Bianca na nakaupo, tahimik at naglalaro ng kutsara. Nang mapatingin sa kanya, mabilis na napangiti. Pero hindi gumanti ng ngiti si Elias. Marami siyang iniisip at hindi niya alam kung saan patungo yon. Confirmed na ba yung date? Tanong ng isang tiyahin. Oo, sagot ng ama ni Bianca. Next year para matapos ng usapan. Bianca's lucky, sabi pa ng isa. The guy's family is powerful. Hindi ba bata pa? Tanong ni Ma'am Andrea at may pag-aalinlangan. Mga bata pa sila para sa ganyang usapin. 18 na siya, sagot ng ama ni Bianca. At matagal na naman itong napag-usapan. Hindi naman agad kasal, engagement lang. At mas okay na yon kaysa hayaan siyang palaging magliwaliw. Baka kapag naging official sila ng fiancé niya, mabawasan na ang pag-alis niya at pagiging matigas ang ulo. Parang sinaksak ang tainga ni Elias ng mga salitang yon. Hindi nagsalita si Bianca. Hindi rin tumutol. Hindi rin tumingin sa direksyong kinaroroonan niya. Tahimik itong nakaupo at parang sanay na. Bakit parang niloloko lang si Elias at pinaglalaruan?
Gusto niyang magwala pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng hapunan, bumalik siya sa garahe. Umupo siya sa isang upuan, nakayuko at magkahawak ang mga kamay. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman ng mga sandaling yon. Pero alam ni Elias sa kanyang sarili na may tampo, inis at galit sa kanyang puso. Maya-maya, narinig niya ang yabag ng mga hakbang ni Bianca. Elias, hindi siya agad tumingin. Huminga siya ng malalim bago tumingala. Ilan ba kami sa buhay mo? Napakunot ang noo ni Bianca. Ano? Ilan kami? Tanong niya ng diretso at walang emosyon sa boses. Ilan ang boyfriend mo? Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Bakit mo tinatanong yan? 2, saad niya rito. May 2 pa bukod sa akin. Sino sina Ken at Ralph? Ganyan ka ba talaga maloko sa mga lalaki? Hindi ka makontento sa isa? Pinaglalaruan mo lang ako? Tumahimik si Bianca. Bakas ang inis sa mukha nito. Hindi makaapela kasi halatang guilty. At may fiancé ka pa? Dugtong niya sabay tawa ng mapakla. Congrats! Elias, hindi niya na ito hinayaang magsalita. Umalis na si Elias doon. Ayaw niya nang makinig. Sapat nang niloko siya at nagpaloko naman siya ng ganoon kadali. Hanggang sa dumating ang araw ng engagement party. Puno ang hardin ng mga ilaw at dekorasyon. Nasa loob siya ng bahay at nagpapahinga nang maramdaman niya ang presensya sa likod. Elias, tawag ni Bianca sa kanya. Napalingon siya, nakagawn ito ng elegante, mamahalin at sobrang ganda ng makeup. May kumikinang na singsing sa daliri nito. Sobrang ganda pero nakakalason pala. Sumama ka sa akin, bulong nito. Tumingin si Elias sa paligid. Hindi pwede, umalis ka na. Magpapahinga ako ngayon. Pero ayaw magpaawat ni Bianca. Hinawakan nito ang pulso niya at hinila siya papunta sa isang mas tahimik na bahagi ng hardin, malayo sa mga mata ng bisita. Anong ginagawa mo? Tanong ni Elias at pinilit na maging kalmado. Engagement mo to, pero nandito ka nangungulit sa akin. Exactly, sagot ni Bianca. Kaya kailangan kitang kausapin. Huminga siya ng malalim. Bianca, tungkol to sa atin. Tapos ng relasyon nating 2. Engage ka na at hindi ako pumapayag na paglaruan mo ako ng ganito. Akala ko seryoso kung ano man ang meron sa ating 2. Ako lang palang seryoso dito. Kung sanay ka sa ganyan, na playgirl ka, pues Bianca, ako hindi. Hindi ako papatol sa babae kung hindi ako seryoso. So, taas kilay nitong sagot. Seryoso naman ako sa'yo I promise, ikaw na lang. Huwag lang nating itigil to. Mas gusto kita kaysa sa mga lalaking yon. Kung gusto mong ikaw ang piliin ko, then fine. Kumunot ang noo ni Elias. Hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng dalaga. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang dibdib. Wala akong pakialam. Ayoko na. May fiancé ka na. Nakita ko at narinig ko, kaya doon ka na. Lumapit si Bianca at halos magkadikit ang mga mukha nila. Hindi naman nagbago kung ano tayo. Inis niya itong itinulak. Nagbago. Dapat magbago. Dahil hindi ko matatanggap na niloloko mo ko ng ganito. Napatawa si Bianca ng mapanuya. Ang drama mo? Hindi ako laruan. Sabi niya at puno na ng galit. Hindi ako ekstrang tinatago sa gilid kapag convenient. Kapag mapuso ka. Kapag gusto mong mayahawak sa'yo. Hindi ako ganyang klase ng lalaki. Tumahimik si Bianca sandali. Sa akin ka? Habang engaged ka sa iba? Habang niloloko mo ko at may 2 ka pang ibang lalaki? Hindi ako sa'yo. Itigil mo ang kahibangan mo. Pinagsisisihan ko na pinatulan kita. Hindi mo ko pag-aari. Alam niyang mali na sumagot kay Bianca. Amo niya pa rin ito. Anak ng mga taong nagpapaaral sa kanya. Pero wala na siyang pakialam. Bahala na kung anong mangyari. Basta maninindigan siya na ayaw niya na rito. Yes, akin ka. Diretso nitong sagot na parang hindi nag-iisip. Parang may nabasag sa loob ni Elias. Hindi mo ako minahal. Ginamit mo lang ako.
Nagbago ang ekspresyon ni Bianca. At kung ginamit kita? So what? Alam mo kung sino ka. Driver ka lang. Isang lalaking pinulot namin sa kalsada. Kung hindi dahil sa pamilya ko, wala ka sana sa posisyon kung nasan ka ngayon. Ako ang pumili sa'yo kaya wala kang karapatan na tanggihan ako ngayon. Binigyan kita ng atensyon, katawan ko at oras ko. So how dare you to reject me? Umigting ang panga ni Elias. Lumaki si Bianca na nasusunod at nakukuha ang lahat ng gusto. Pero hindi niya lubos inasahan na pati sa pagkagusto nito sa isang tao, wala pang patawad. Tinulungan ako ng parents mo dahil tinulungan ko ang kapatid mo. Mariing sagot ni Elias. Oo, driver niyo ako at tauhan lang. Kayo nagpapasahod sa akin at nagpapaaral. Pero hindi yung lisensya para tratuhin mo ko ng barang basura at laruan. Biglang lumapit si Bianca at hinawakan ang kuwelyo niya. Huwag mong kalimutan kung sino ang may kapangyarihan dito. Inalis ni Elias ang kamay nito. Tama na. Hindi ka pwedeng basta umalis. Mariing sabi nito. Alam mo ba kung gaano kadali kitang baliktarin? Na may nangyari sa atin kung sabihin kong hindi ko ginusto. Kung sabihin kong pinilit mo ako. Parang huminto ang mundo niya. Hindi. Agad niyang sagot. Huwag mong gawin yan. Alam mong totoo. Ikaw ang nauuna. Ikaw palagi ang may gusto. May consent mula sa'yo lahat ng ginagawa natin. Tumawa ang dalaga. Consent? Salita lang yan. At ako may pera. Apelido. Impluwensya. Sa tingin mo ba may magagawa ka? Nanginginig ang mga kamay ni Elias. Hindi kita sinaktan. Minahal kita tapos ito pang gagawin mo sa akin. Saglit na tumigil si Bianca. Parang may kung anong dumaan sa mga mata nito, pero mabilis ding nawala. Mahina ka? Sabi ni Bianca at itinulak siya ng malakas. At ayokong mawala ang hawak ko sa'yo. Tumalim ang tingin ni Elias dito. Hindi mo na ako hawak. Kung sisirain mo ko, gawin mo. Pero hindi na ako babalik. Pagkatapos niyang sabihin ang mga gusto niyang sabihin, umalis na siya sa harap nito. Pagod na siyang makipagtalo. Pero sa loob-loob ni Elias, nag-aalala siya sa banta nito. Na baka kung anong gawin ni Bianca para lang sirain siya. Pero lumipas naman ang mga araw at linggo, walang ginawa ang dalaga. Driver siya nito, pero hindi sila gaanong nag-uusap. Halos hindi na nga sila magpansinan. Iniisip na tuloy ni Elias kung magre-resign na siya. Pero naisip niya na sayang din naman ang scholarship. Hindi niya na talaga alam kung ano ang desisyon na dapat niyang gawin. Pero ang lahat ng yon, simula pa lang pala ng gulo na mararanasan niya. Kasama po ako, Ma'am Andrea. Tanong ni Elias nang sabihin itong isasama siya sa bakasyon ni Bianca. Tumango naman ito. Yes, para may bantay din siya. Magsasama rin siya ng isang housemaid. Caretaker lang kasi ang nasa ancestral house namin sa Batangas. For vacation, nandoon sila ng fiancé niyang si Dylan. Pagkakataon na rin yon para magkalapit silang dalawa. Vacation mo rin naman, di ba? Wala kang pasok. Susunod kami roon pero week after pa since may tatapusin pa kaming mga trabaho. Then, susunod na rin doon ang mga Fuentabella, just for us to gather. Tumango na lang si Elias. Hindi na siya makaapela pa. Gusto niya sanang tanggihan, pero anong gagawin niya kung siya naman talaga ang driver ni Bianca? Kaya naman wala siyang choice kundi ang maging driver. Dala niya ang sasakyan ng mga Villarreal. Sa loob, nandoon ang mga gamit. Samantala, sasakay naman si Bianca sa sasakyan ng fiancé nitong si Dylan. Bago sumakay, nagkatinginan pa sila ng dalaga. Umismid na lang si Elias nang tingnan siya nito ng mapang-akit. Hindi na ako madadala sa mga lason mo. Mahinang sabi ni Elias habang pinapaandar ang sasakyan. Sumakay sa passenger seat ang isang maid na dala rin ni Bianca. Nagkatinginan sila at nagbatian. Hindi naman sila close kaya wala silang gaanong pinag-usapan. Isa pa, mabilis lang din naman ang biyahe. Nang makarating sa ancestral house, inabala niya ang sarili sa pagbaba ng gamit. Nang papasok na sa sala, nakita niyang magkalapat ang mga labi nina Bianca at Dylan. Naglalampungan ang mga ito at hindi man lang nakaabot sa kwarto.
Habang nakadikit si Bianca kay Dylan, napatingin ang dalaga kay Elias. Umiling naman si Elias at sobrang dismayado. Mas lalo na siyang nawala ng respeto dito. Mas lalong tama na magsisi siya na naging seryoso siya sa dalaga. Nang umiwas siya ng tingin, nagkatinginan sila ng kasambahay na kanina pa palang nakatingin sa kanya. Agad itong umiwas ng tingin at dumiretso sa kusina. Bianca, let's go. Doon na tayo sa taas. Saad ni Dylan habang hinihila paakyat si Bianca. Mas lalong sumimangot si Elias. Sobrang sama na ng timpla niya. Sinabi niyang hindi niya na mahal si Bianca. Pero hindi naman overnight na mawawala yon. Nasasaktan siya pero mahal niya pa rin talaga ito. Subalit alam niya rin na hindi magtatagal at maglalaho lahat ng pag-ibig na mayroon siya kay Bianca. Sa mga lumipas na araw, nandoon lang si Elias. Nasa paligid at ginagawa ang kanyang trabaho. Kapag walang kailangan gawin, nasa tabing dagat lang siya at doon nagpapalipas ng araw. Pagkatapos ng isang linggo, dumating na ang mga Villarreal. Naging abala na ang lahat. Dahil hindi naman masyadong umaalis ang mga ito, walang gaanong inuutos sa kanya. Nakakapagpahinga siya at nakakapag-aral na rin. Mas gusto niyang yon ang kanyang asikasuhin kaysa ang isipin pa ang mga ginawa ni Bianca. Pero isang hapon, isang malagim na trahedya ang babago sa buhay ni Elias. Bakit parang hindi ko nakikita si Dylan? Tanong ni Ma'am Andrea. Bianca, where is your fiancé? Nagkibit balikat si Bianca. Hindi ko alam. Baka nagpapahangin lang. Huwag na kayong mag-alala ron. Okay lang siya. Napailing ang ama ni Bianca. Dapat alam mo na mahalaga ang engagement ninyong dalawa. Dinala kayo rito para maging close. Huwag mo sanang pasakitin ang ulo niya. Napairap naman ang dalaga. What? Okay naman ako sa kanya. Binibigyan ko naman siya ng good time. Siya lang tong palaging tumatanggi sa akin. Hindi naman kailangan doon si Elias. Kaya kaysa marinig ang mga yon, umalis na lang siya. Gusto niyang tumambay ulit sa may boardwalk sa tabi ng dagat. Pero natigilan siya sa paglalakad nang biglang makita niyang may nakahandusay sa dulo. Nanlaki ang mga mata ni Elias at agad na lumapit. Sir Dylan, anong nangyari? Sinong may gawa nito sa'yo? Humihinga pa ito pero naghihingalo na talaga hanggang sa nawala na ito ng malay. Nakita ni Elias ang duguan nitong katawan na parang sinaksak. Sinubukan niyang pigilan ang sugat ni Dylan. Ah! Malakas na sigaw ng isang babae. Paglingon niya, nakita niya ang kasambahay ng mga Villarreal. Mabilis itong tumakbo. Ma'am! Sir! Umawang ang bibig ni Elias at agad na napatayo. Natataranta na siya at hindi alam ang gagawin. Nang tingnan niya ang mga kamay niya, puno na ng pulang likido. Hindi niya na alam kung anong gagawin. Dylan! Malakas na tawag ng ama ni Bianca. Nakita niyang sunod-sunod na sumugod ang mga Villarreal sa kanya. Puno ng pang-aakusa ang mga mata ng mga ito. Anong ginawa mo? Bulalas ng ama ni Bianca. Sir, wala pa akong ginawa. Nakita ko lang po siyang ganyan. Tinulungan ko lang napigilan ang pagdurugo sa sugat niya. Wala po akong kasalanan. Anita! Tumawag ka ng mga tauhan. Dalhin natin si Dylan sa ospital. Malakas na sigaw ni Ma'am Andrea sa kasambahay. Mas lalo siyang nagulat nang malakas siyang itulak ni Bianca. Bakit mo siya sinaktan? Ano balak mong masama sa fiancé ko? Wala akong kasalanan. Malakas niya ring sigaw. Sinungaling? Dinuro siya ni Bianca. Hindi mo matanggap na ikakasal na ako sa iba? Kaya sinaktan mong fiancé ko? Ginawa mo to kasi nagsiselos ka? Kumunot ang noo ng ama ni Bianca. Gulong-gulo na rin ito at hindi alam kung anong uunahin. Bianca, anong sinasabi mo? Ano mo ang driver mo? Hindi agad nakapagsalita si Bianca. Halatang takot sa sarili nitong ama. Boyfriend ko po siya. Bago pa makaapela si Elias, malakas na siyang sinapak ng ama ni Bianca. Hampas lupa! Anong mga ginawa mo? Maya-maya ay dumating na ang mas marami pang tao para buhatin si Dylan.
Sobrang aligagana ng mga Villarreal. Pero siya, binilin pa sa mga tauhang nandoon. Huwag niyong paalisin ang lalaking to. Papapuntahin ko ang mga pulis. Sospek at may motibo ang lalaking to. Bulalas ng ama ni Bianca. Galit na galit ang kalooban niya. Bakit ako ang pinagbibintangan niyo? Wala akong kasalanan. Nakita ko lang siya dyan. Tumulog lang ako. Walang maniwala sa kanya. Sa mga mata ng lahat, parang siya talaga ang may kayang gumawa nun. Namalayan niya na lang na nasa loob siya ng mansyon. Binabantayan siya ng 2 lalaki. Wala akong kasalanan. Bakit ako ang dinidiinin niyo? Mariin niyang sabi sa mga ito. Nakita ko lang doon si Sir Dylan. Sinubukan ko siyang tulungan. Wala akong ginawang masama. Labis na takot ang nararamdaman ni Elias. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Makapangyarihang pamilya ang nagdidiin sa kanya. Wala man siyang kasalanan, alam niyang maghahanap ng masisisi ang mga ito. Narinig niya pa na paparating na ang mga pulis. Narinig niya rin na dead on arrival na si Dylan. Nangilid ang mga luha niya habang nakakuyom ang mga kamay. Wala siyang kasalanan pero mukhang siya talaga ang mabibilanggo roon. Mas lalo lang titibay dahil sa mga sinabi ni Bianca. Saan ka pupunta? Tanong ng isang tauhan. Natatay ako, magbabanyo lang. Hanggang sa pagtae ko pipigilan niyo ako. Wala akong ginawang masama. Malinis ang konsensya ko. Bawal tong ginagawa niyo sa akin. Mariing sabi ni Elias. Ilang sandali pa ay pinayagan naman siya ng mga ito. Masyadong kampante at tanaw naman ng mga ito ang banyo. Malapit ang banyo sa backdoor, kaya naglakas loob na siya. Pagkakuha niya ng kutsilyo, agad niyang tinutok sa mga ito. Walang pipigil sa akin. Malakas niyang sigaw. Wala akong kasalanan pero bakit parang sigurado kayo na ako ang may gawa? Winasiwas niya ang kutsilyo sa mga duwag na nagbabantay sa kanya. Pagkatapos noon, mabilis na siyang tumakbo palabas. Nasa kanya ang susi, hawak niya yon pati ang cellphone. Sinundan pa siya ng mga lalaki, kaya nakipagsapakan na siya. Nabitiwan niya ang kutsilyo, kaya pinagtulungan siya ng mga ito. Pero naitulak niya sa pool ang 2, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakbo. Duguan man at may pasa, nakatayo pa rin siya, kaya mabilis siyang sumakay at nagmaneho papalayo. Naiiyak siya habang nagmamaneho. Ayaw niyang tumakas ng ganoon. Pero pakiramdam niya, pagtutulungan na siya. Kapag dumating ang mga Fuentabella, mas lalo siyang ididiin para managot sa pagkamatay ni Dylan. Sa liblib na lugar, iniwan niya ang sasakyan. May kutob siyang masusundan pa siya roon kapag ginamit niya yon. Naglakad siya palayo at parang hindi alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa kinuha niyang cellphone at nanginginig na tinawagan ang kanyang ina. Mama! Garal-galang boses na tawag niya rito at parang batang nagsusumbong. Anak, Elias, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Mas lalong tumulo ang mga luha ni Elias. Tulungan mo ako, ma. Pinagtutulungan nila ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong ginawang masama. Inosente ako. Gusto ko lang tumulong, ma. Please, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Nasaan ka? Kailangan ko ng exact location mo. Pupuntahan kita. Mag-uusap tayo, Elias. Napahikbi na lang si Elias habang naglalakad. Tinalikuran niya ang kanyang ina dahil sa galit niya rito. Pero darating din pala ang panahon na hihingi siya ng tulong dito. Nasa oras na parang wala siyang malapitan, ang mama niya pa rin ang tatakbuhan niya. Mabilis na kumilos ang kanyang ina. Kasama nito ang asawa nang magtagpo sila. Nang makita siya, agad na bumaha ang gulat sa mukha nito. Mahigpit siya nitong niyakap. Anong nangyari? Pinunasan nito ang pawis niya. Bakit may mga sugat at pasaka? Sinong gumawa nito sa'yo? Ha? Habang nasa loob ng sasakyan, kinuwento niya ang mga nangyari. Ginagamot ng kanyang ina ang mga sugat niya habang umiiyak. Nakita niyang nasasaktan ito para sa kanya. Wala kang kasalanan. Naniniwala ako sa'yo. Ilalaban natin yan. Umiiyak na sabi ng mama ni Elias. Mabilis naman siyang umiling.
Mama, makapangyarihan yung dalawang pamilya. Mga Fuentabella at mga Villarreal. Baka maubos tayo. Mama, hindi natin sila kayang labanan. Hindi ako ang may kasalanan pero ako ang naabutan nila ron. Kapag wala silang makitang ibang lead, ako pa rin yun para sa kanila. Ako ang sisisihin nila. Lalo na't wala na si Sir Dylan. Hindi na rin niya masasabi kung sino ang may gawa sa kanya nun. Mama, ayoko mabilanggo. Natatakot ako, ma. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Tahan na, hindi kita pababayaan. Hindi kita hahayaan na pagtulungan ng dalawang pamilyang yon. Itatago kita. Itatakas kita at ilalayo sa lahat ng to, Elias. Maya-maya ay nagsalita ang asawa ng kanyang mama. Huwag kayong mag-alala. Hahanap ako ng tutulong sa atin. May kilala ako sa malayong probinsya. Matalik kong kaibigan. Tutulong siya sa atin. Ako ang bahala. Makulimlim ang langit nang umalis sila ng Maynila. Sobrang biglaan ng lahat na ibinili na lang siya ng mga damit sa madadaanan. Hinatid na rin siya sa pier, sasakay siya sa barko, kaya alam niyang malayo ang pupuntahan nila. Hanggang dito ka na lang namin maihahatid. Inayos ng nanay niya ang zipper ng kanyang jacket, pati ang cap na suot. 3 araw ang biyahe mo sa barko. Pagdating mo ron, may nakaabang na agad sa'yo. Alam nila kung saan ka pupuntahan. Mag-ingat ka ron. Hindi kami tatawag sa'yo para mas ligtas ka at hindi nila matrace kung nasaan ka. Kami ang bahala dito. Aalamin namin ang mga galaw nila. Mag-iingat ka ron. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang nanay. Thank you, ma. Sorry sa lahat. Hinaplos nito ang mga luha niya. Okay lang, basta magiging maayos din ang lahat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ilang oras ang lumipas. Palayo ng palayo ang mga ilaw ng syudad. Nagpahinga lang siya roon dahil mahaba ang biyahe. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Nang makarating, isang maliit na bayan ang bumungad sa kanya. May munting munisipyo, palengke na iilan lang ang tendera, at mga bahay na magkakalayo. Huminga siya ng malalim, pero hindi yon paghinga ng ginhawa. Paghinga yon ng isang taong handang magtago. Isang lalaking nasa edad 50 ang sumalubong sa kanya. Ikaw ba si Elias? Opo, sagot niya rito. Iginiya siya sa isang van. Pagpasok, bumungad kay Elias ang isang lalaking mukhang simple pero kagalang-galang. Tiningnan siya ng lalaki ng diretsyo at walang panghuhusga. Simula ngayon, iba na ang pangalan mo. Napakunot ang noo ni Elias. Po, sa bayang to, wala kang nakaraan. Walang kaso, walang apelyido na magdadala ng gulo. Ako si Ernesto. Ako ang mayor dito. At huwag kang mag-alala. Hindi ako nagtatanong ng sobra. Hanggang dito lang ang alam ko para hindi tayo mapahamak pareho. Tumango si Elias. Salamat ho. Hindi niya alam kung sapat yon, pero yun lang ang kaya niyang ibigay. Sa bahay ng mayor siya tumuloy. Isang lumang bahay na kahoy. May maluwag na bakuran at mga tanim sa likod. Walang asawa si Mayor Ernesto at wala ring anak. Medyo bata pa naman kasi ito at butihing mayor talaga ng bayan na yon. Dito ka muna, sabi ng mayor at itinuro ang maliit na silid sa likod. Gagawin na lang kitang tauhan ko. Sana flexible ka sa mga iuutos ko. Opo, kaya ko po. Hindi po ba kayo natatakot? Tanong ni Elias. Kung malaman nila ang takot, putol ng mayor, ay para sa mga taong walang paninindigan. May utang ako sa asawa ng nanay mo at naniniwala akong hindi lahat ng hinahabol ng batas ay may sala. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa sinabi nito. Sa unang gabi niya roon, hindi siya nakatulog. Kahit tahimik ang paligid, gising ang katawan niya. Lagi siyang nakatingin sa bintana. Iniisip niya kung ano na ang mga nangyari. Sa sumunod na mga buwan, puro pangangapalang sa buhay doon ang ginawa ni Elias. Hanggang sa unti-unti na siyang nasanay. Mama, nangilid agad ang luha niya nang tumawag ang kanyang ina. Kamusta po kayo? Nadamay ba kayo? Ilang buwan na. Ngayon pa lang po kayo nakatawag. Okay lang kami rito, anak. Nakatawag ako kasi lumuwag ng investigasyon sa kaso. Hindi ko alam kung case closed na pero bigla na lang humupa. Hindi ko alam kung pinapahanap ka.
Pero mas mabuti ng mas maingat. Diyan ka na lang. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, palihim pa rin silang nag-iimbestiga tungkol sa'yo at sa kaso. So diyan ka muna magtago. Lalo na't hindi naman nila binabawi na ikaw ang iniisip nilang main suspect sa pagkamatay ni Dylan. Miss na kita anak. Gusto kong makabawi sa'yo, pero ganito pa. Pumatak ang mga luha ni Elias. Ayos lang ma. Okay lang. Miss na rin kita. Sorry talaga. Lumipas ang mga linggo, tinawag siyang Luis sa bayan. Luis na tahimik, Luis na masipag. Luis na hindi nagtatanong at hindi sumasagot ng sobra. Natutong ngumiti ng sapat lang. Natutong umiwas sa usapan tungkol sa nakaraan. Taga saan ka? Tanong minsan ng isang tenderang kapitbahay. Tubo ka saan? Dati po akong nagtatrabaho sa syudad. Sagot niya na lang. May pamilya ka ba ron? May asawa ka na? Tumawa si Elias. Wala po. Paunti-unti, nakikipag-usap na siya sa mga tao. Mababait naman kasi ang mga taga roon. Palagi ring gustong tumulong sa kahit na sino. Hanggang sa lumipas ang 1 taon, walang dumating, walang naghanap, walang pulis na nagtanong. Pero hindi rin nawala ang kaba. Tuwing may dumarating na sasakyan na hindi pamilyar, napapatingin siya agad. Tuwing may kumakatok sa gabi, nagigising siya ng pawis na pawis. Isang gabi, nadatnan siya ng mayor sa bakuran. Hindi ka pa rin sanay. Hayaan mo. Matututo ka rin dito. Wala kang ginawang kasalanan. Naniniwala ako sa'yo. Paramdam kong mabuting tao ka, Elias. Unti-unting nabalitaan niya na wala ng balita sa kaso. Ngunit wala ring salitang cleared na yon. Hindi na siya si Elias doon, siya na si Luis. Pero alam niyang kahit anong pangalan pa ang gamitin niya, may bahagi ng sarili niyang hindi kailanman uuwi. At sa katahimikan ng probinsyang yon, natutunan niyang mamuhay ng panibago. 4 na taon ang lumipas. Sa bayang yon, hindi na siya si Elias. Siya na si Luis na tauhan at maasahan sa lahat ni Mayor Ernesto. Halos kilala na siya ng mga tao roon at kinagigiliwan. Luis! Sigaw ng isang ale habang nagbubuhat siya ng kahon ng relief goods. O baka gusto mo na talagang mag-asawa ha? Tatanda kang binata niyan. Tumawa ang mga tao sa covered court. Ngumiti lang si Elias, pawis ang noo pero nakikitawa na rin. Naku na Lita. Marami pa po akong bigas na bubuhatin bago mag-asawa. Saka, bakit ho ba kayo atat na mag-asawa na ako? Sus! Singit pa ng isang ale. Ewan ko ba sa'yo? Ang daming may gusto sa'yo rito. Napaka-pogi mo naman kasi. Mag-asawa ka na para hindi nag-aaway sa'yo sina Jonah at Karina. Tumawa na lang siyang muli, sabay buhat ulit ng kahon. May mga konsehal na babae na minsan ay sinasadya ang presensya niya. May dalang kape, may paabot ng pagkain, may paanyayang kumain. Alam niya yon at ramdam niya. Pero pinili ni Elias na hindi pansinin. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang may mga bahagi na hindi pa niya kayang ibigay. At hindi niya rin kayang ipaliwanag kung bakit. Luis! Tawag ni Mayor Ernesto mula sa gilid. Pagkatapos ng tanghalian, dumaan ka sa bayan. Kunin mo yung mga pansit na napa-order ko kahapon. Mga 4 na bilao para sa volunteers. Bumili ka rin ng soft drinks. Ito ang budget. Opo, sagot niya agad. Pagkatapos ng lunch, sumakay na si Elias sa sasakyan papunta sa maliit na eatery sa gilid ng highway. Luis, maupo ka muna, sabi ng may-ari ng eatery. Medyo matatagalan pa yung pansit, niluluto pa yung iba. Opo, sagot niya at umupo sa bangkong kahoy. Maghihintay na lang po ako rito. Habang naghihintay, narinig niya ang bulungan ng mga tindera sa kabilang mesa. Uy, siya yun diba? Sabi ng isa. Sino? Tanong ng kasama nito. Si Bianca Villarreal? Yung artista? Napakunot ang noo ni Elias bago pa man siya tuluyang makaramdam ng kahit ano. Lumingon ang mga tendera sa maliit na telebisyon sa sulok ng eatery. Isang showbiz segment ang palabas.
May mga kamera at may mga tao. At doon niya nakita si Bianca. Mas maganda na ang dalaga ngayon. Mas pino at mas malayo sa dating Bianca na minahal niya. Pero niloko at pinaglaruan lang siya. Nakangiti ito sa kamera. May hawak na mikropono. Sinasabing masaya ito sa bagong proyekto. Artista na si Bianca, hinahangaan at pinapalakpakan. Naniga si Elias sa kinauupuan niya. Hindi na siya nagulat. Matagal niya nang alam na kaya ni Bianca ang lahat ng gusto nito. Ang ganda niya, no? Sabi ng tindera. Parang prinsesa. Sabi, galing daw talaga siya sa mayamang pamilya. Alta talaga. Luis, eto ng pansit bilao mo. Agad naman niya yung tinanggap at nagpasalamat. Paglabas niya ng eatery, huminga siya ng malalim at pilit pinakalma ang sarili. Galit pa rin talaga ang nararamdaman ni Elias. Kung hindi dahil kay Bianca, kung hindi dahil sa kasinungalingan nito, hindi sana siya nagtatago sa ilalim ng ibang pangalan. Hindi sana siya natutulog na laging may takot. Hindi sana siya nabubuhay sa pagitan ng katahimikan at pag-iwas. Maaga silang umalis ni Mayor Ernesto kinabukasan. Hindi pa terik ang araw pero gising na ang buong bayan. May lakad ang mayor nila dahil day off naman ito. Pero kahit pagkatapos ng office, alam na yata ng lahat kung saan hahanapin si mayor. Luis, Sabi ng mayor habang inaayos ang kwintas. ayos ba tong polo ko? Baka naman mukha na akong desperado. Napangiti si Elias. Mayor, kahit anong suot mo po, babasti din pa rin po kayo. Humagalpak ng tawa ang mayor. Grabe ka. Wala ka talagang awa sa akin. Umaasa pa rin ako. Bibigay din sa akin yung si Emily. Klinik ang pupuntahan nila. Ang maliit na health center sa kabilang barangay. Nandoon ang OB na matagal nang nililigawan ng mayor. Isang babaeng kilala sa talino, tapang at pagiging matigas ang ulo pagdating sa usaping pag-ibig. Alam mo ba, 3 taon na ako nanliligaw. 3 taon na rin akong tinatanggihan. Saad ni mayor at parang sobrang bagsak na ng mundo. Hindi po ba kayo napapagod? Tanong ni Elias. Hindi. Sagot agad nito. Basta kakapagod ang mag-isa. Alam kong yun din ang nararamdaman niya. Ayaw niya lang aminin. Tumawa muli si Elias. Hindi siya sigurado kung sang-ayon siya roon. Basta ang alam niya lang, saksi siya kung gaano kapatay na patay si Mayor Ernesto kay Doktora Emily. Pagdating sa klinik, agad silang sinalubong ng isang nurse. Mayor, nandyan pa po si Doc. Lumabas ang doktora na nakaputing coat, may dalang folder at may ekspresyong parang handang makipagtalo na naman sa mayor ng bayan na yon. Good morning, Doc. Sabi ng mayor at may matamis na ngiti. Hatid sundo na naman kita. Hindi ko kailangan ng driver, sagot ni Doc Emily. Mayor, kailan ka ba titigil? Hindi ka ba nagsasawa na wala ka namang inaasahan sa akin? Hinayaan na lang ni Elias na kulitin ni Mayor Ernesto si Doktora Emily. Maya-maya ay napapayag na rin naman na ihatid. Ganun palagi ang sistema. Kapag hindi pwede si Mayor, inuutusan si Elias para siya ang sumundo at ipagmaneho niya ang pinakamamahal nito na doktora. Hindi kita iiwan. Narinig niya pang sabi ni Mayor. Baka madulas ka pa sa daan. Umiling naman ang doktora. Mayor, ilang beses ko na bang sinabi, ayokong mag-asawa. Masaya na ako na tumandang dalaga. Hindi naman kita pinipilit mag-asawa. Sagot ng mayor. Nanliligaw lang at pinapakita kong mahal kita. Kung tatanda kang dalaga, di tatanda rin akong binata. Napairap naman si Doc Emily. Tumawa si Elias sa gilid. Sa totoo lang, aliw na aliw siya sa palitan ng mga ito. Pero isang uri yun ng pag-ibig na hindi niya kailanman hinabol. Simula nang saktan siya ni Bianca, nahirapan na siyang magmahal ulit. Bukod doon, iniisip niya rin ang buhay niya na nanatili pa rin na nagtatago. Sa loob ng sasakyan, tuloy pa rin ang panliligaw. Habang nagmamaneho, lihim siyang natatawa kay Mayor Ernesto. Nagpaparinig kasi ito kay Doc Emily na imbitahan sila sa dinner. Pero hanggang sa makauwi,
Talagang hindi na rin napapayag ang doktora. Salamat sa hatid, sabi ni Doc Emily. At Mayor, tigilan mo na ako. Hindi, Sagot ng Mayor at ngumiti pa. alam kong mahal mo ko. Nagpipigil ka lang. Umiling ang doktora, pero may bahid ng pinipigil ng ngiti. Bahala ka sa buhay mo. Nang paalis na sila, may narinig silang kaluskos sa likod ng bahay. May ngiyaw ng pusa. At kasunod nun, isang babae sa itaas ng puno. Pilit inaabot ang pusa ng madulasang paa. Mama! Sigaw ng babae. Mabilis kumilos si Elias. Parang may kung anong humila sa katawan niya. Tumakbo siya, inabot ang babae bago tuluyang mahulog. Magaan naman ang babae pero malakas pa rin ang impact, kaya napahiga sila ng patagilid sa damuhan. Nang imulat nila ang mga mata, saglit silang natigilan. Magkalapit ang kanilang mga mukha at halos magkadikit ang noo. Okay ka lang? Tanong ni Elias at agad na tinulungang tumayo ang babae. Oo, sagot ni Rika at matamang tumingin sa kanya. Salamat. Napatingin siya rito at palagi nang talaga siyang nakakaramdam ng kakaiba. Parang may kurot sa dibdib. Parang may pamilyar na biglang bumalik. Rika? Sabi ni Doc Emily sa kasambahay nito. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, huwag kang aakyat ng puno? Sorry po, Doc, sagot ni Rika. Nandun po kasi si Mingming, kinuha ko lang. Ang kulit na pusa, aakyat pero hindi naman makababa. Tumango si Doc Emily, saka tumingin kay Elias. Salamat, iho. Kung hindi mo nasalo si Rika, nako, baka pilay na to. Tumango si Elias, pero hindi maalis ang tingin niya kay Rika. 2 taon na mula nang makilala niya si Rika bilang kasambahay. Maikli lang ang usapan na mayroon sila at palaging hanggang doon lang. Mag-ingat ka palagi, sabi niya kay Rika. Tumango naman at ngumiti ang dalaga. Okay, salamat sa pagliligtas mo sa akin. At doon, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Napaiwas tuloy siya ng tingin. Ayaw ng pagmasdan ang mga biloy nito na lumalabas kapag nakangiti. Habang pauwi sila ni Mayor Ernesto, napansin ng Mayor ang katahimikan niya. Luis, okay ka lang? Tumango naman si Elias. Opo. Kanina ka pang tahimik. May problema ba? Wala lang po. Pero nagsisinungaling si Elias. Parang may kaunting takot na umusbong sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon matapos ang 4 na taon, may isang taong hindi niya kayang iwasan sa simpleng pagtalikod lang. Luis, sabi bigla ni Mayor Ernesto nang makapasok na sila sa bahay nito. may itatanong ako sa'yo. Napatingin si Elias at nagtaas ng kilay. Ano po yun, Mayor? Ligawan mo si Rika. Parang may sumabog sa loob ng tenga niya. Ano po? Tumawa ang Mayor, malakas at may halong panunukso. Huwag ka nang magkunwari. Sabay na tayong manligaw. Ako kay Doc, ikaw kay Rika. Agad umiling si Elias. Hindi po pwede. Hindi pwede o ayaw mo lang? Tanong ng Mayor habang nakangisi. Umigting ang panga niya. Hindi siya nakasagot. Pakiramdam ni Elias, may natamaan si Mayor Ernesto sa kanya. Tinapik nito ang kanyang balikat. Sa 2 dahilan, alam kong gusto mo si Rika. Una, matagal na kitang kilala sa 4 na taon mong pananatili dito. Pangalawa, kita ko sa mga mata mo na may pagtingin ka kay Rika. Napayuko si Elias. Para siyang nahuling kumuha ng damdamin na hindi naman kanya. Hindi mo titingnan ng babae ng ganun kung wala kang nararamdaman. Dugtong ng Mayor. At huwag mong sabihin na wala. Hindi kita papayagang magsinungaling sa sarili mo. Mayor, mahina niyang sabi. Hindi ko po kayang manligaw. Hindi marunong? Tanong ng Mayor. Hindi handa pero oo, gusto ko po si Rika. Hindi niya yun nasabi kahit kanino. Kahit sa sarili niya, pilit niyang tinatakpan. Pero ngayong nabitawan na ang salita, parang may bahagyang ginhawa. Pero hindi ko po kayang magmahal. Dugtong niya agad. Hindi ngayon. May tinatago po ako. May tinatakbuhan. Alam mo naman po yun. Hindi ko kayang maging tapat.
Hindi ko kayang sabihin kung sino talaga ako. Kahit totoong pangalan ko, natatakot akong sabihin sa kanya. At kapag minahal ko siya ng ganun, magiging kasinungalingan lang ang lahat. Huminga ng malalim si Elias. Nang tumakbo ako para magtago, maayos man po ang buhay ko rito. Para pa rin huminto ang oras para sa akin. Takot akong may madamay. Takot akong masaktan siya kapag dumating ang araw na hanapin nila ako. Hindi ka ba napapagod kakatakbo? Tanong ng mayor. Napapikit si Elias. Araw-araw po, pero kapag naalala ko kung gaano sila karaming koneksyon at kapangyarihan, alam ko magiging dihado lang ang paglaban ko. Tumawa ng mapakla si Mayor Ernesto. Pareho pala tayo. Ako ligaw ng ligaw pero takot ding tumanda mag-isa. Si Doc ayaw magmahal kasi takot mawalan ng sarili. Ikaw naman, takot magmahal kasi ayaw mabunyag. Hindi kita pipilitin, ulit ng mayor. Pero wag mo ring ipagkait sa sarili mo ang posibilidad na baka magkaroon ka ng girlfriend o ng asawa. Oo, marami ang nagdidiin sa kasalanang hindi mo ginawa. Pero may mga tao pa rin tatanggap at makakaunawa sa kalagayan mo. Huminga ng malalim si Elias. Mayor, kung sakaling malaman niya ang totoo, kung sakaling magulo ang buhay niya dahil sa akin, hindi ko po kakayanin. Tumawa ang mayor. Sayang, maganda pa naman si Rika. Napatawa si Elias ng bahagya. Mayor, gusto niya si Rika. Sa lahat ng babae roon, si Rika ang talagang natitipuhan niya. Pero sa likod ng damdaming yon, may pangalang ayaw mamatay. May kasong hindi pa tuluyang tapos, may buhay na hindi pa niya kayang ipakita. Isang gabi, madilim na ang ulap sa bandang kanluran nang huminto ang sasakyan sa harap ng klinik. Bumukas ang pinto at lumabas si Doc Emily bitbit ang bag nito. Pasensya ka na talaga, Luis, sabi ni Doc Emily habang sinasara ang pinto. Pinapasundo ka pa ni Mayor Ernesto. Bigla raw siyang may kailangang puntahan. Sana hindi na siya nagpilit na ipasundo ako. Okay lang po, Doc, sagot ni Elias ng magalang. Sanay na po ako sa mga biglaang utos ni Mayor. Saka mahirap din po talaga maghanap ng masasakyan dito ng ganitong oras. Ngumiti si Doc Emily. Hay, ang kulit talaga ng taong yon. Kahit ilang beses ko nang sinabing huwag na siyang mag-abala. Napailing ito, saka naupo sa passenger seat. Sige na, umuwi na tayo. Baka magdilim palalo. Tahimik ang biyahe sa una. Tanging ugong ng makina at lagitik ng mga dahon ang maririnig. Hanggang sa nagsimula ang usapan sa pagitan nila at ni Doc Emily. Luis, biglang sabi ng doktora. Kamusta ka na? Okay lang naman po. Marami lang pong ginagawa sa munisipyo. Relief goods, paperwork, saka inutusan po ako palagi. Sagot niya rito. Tumawa si Doc Emily. Halata, favorite ka kasi ni Mayor. Napangiti si Elias ng bahagya. Hindi niya na binanggit na hindi lang pagiging favorite ang dahilan, kundi tiwala lang talaga. Pagdating nila sa bahay, bumungad ang bakurang maliwanag sa ilaw ng poste. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang huni ng kuliglig. Sandali, Luis, sabi ni Doc Emily habang bumababa. Po, mag-dinner ka na muna bago umuwi. Alok nito, kaswal ang tono pero may lambing. Nakakahiya naman, pinahahatid ka na nga, pauwin pa kitang gutom. Agad umiling si Elias. Huwag na po, Doc, ayos lang po ako. Baka... Nako, wag ka nang tumanggi. Putol nito. Nakapagluto na rin naman si Rika. Sayang, parang may humila sa dibdib niya sa pagbanggit ng pangalan. Si Rika ang nagluto. Gusto niyang matikman ang luto ng dalaga. Napatingin siya sa bukas na pinto ng bahay at doon niya nakita ang isang babaeng papalapit. Nakapambahay lang si Rika, nakapusod ang buhok, may hawak na sandok at tila galing sa kusina. Napakagatlabi siya sa itsurang yon. Pakiramdam niya, sinalubong siya ng asawang nag-aabang sa kanya. Bahagyang napangiti si Rika at parang nagulat din. Nandyan na pala kayo? Kakain na po ba tayo, Doc? Hindi pa raw siya gutom, biro ni Doc Emily, sabay tingin kay Elias. Pero pinipilit ko, napakamot siya sa batok. Doc naman po, dito ka na kumain.
Ngumiti si Rika ng banayad. Hindi niya nagawang tumanggi. Sa titig pa lang ni Rika, parang bibigay na siya agad. Parang bigla siyang namroblema. Nang huling maging ganoon si Elias sa babae, yon at napahamak siya. Sige na nga po. Mahina niyang sabi. Sa hapagkainan, 3 silang nakaupo. Simple lang ang pagkain, sinigang, pritong isda at mainit na kanin. Pero para kay Elias, parang masyadong formal ang lahat, masyadong malapit. Luis, sabi ni Doc Emily habang nagsasandok. Kumain ka ng marami, payat ka na. Doc, hindi po ako payat. Depensa niya at napangiti. Nako, lahat ng lalaking ayaw aminin na payat sila. Payat talaga, biro pa nito. Napatawa si Rika, napalingon si Elias at muli silang nagkatinginan. Parang may kuryenteng dumaan kaya napaiwas siya ng tingin. Tahimik si Rika habang kumakain. Pero ramdam ni Elias ang presensya nito. Bawat galaw, bawat hinga, parang masyadong malinaw sa kanya. Luis, may bala ka bang mag-asawa? Tanong ni Doc Emily. Nasamid siya sa sabaw. Po? Natawa si Rika at agad nag-abot ng tubig. Dahan-dahan. Curious lang. Natatawang sabi ng doktora. Single ka, mabait, masipag, marami sigurong nagkakagusto sa'yo. Wala po. Sagot niya agad. Pagkatapos ng hapunan, nagpasalamat agad si Elias. Nang lumabas siya, hinatid pa siya ni Rika, kaya medyo kabado siya. Sa labas, malamig na ang hangin. Tahimik ang bakuran, magkatabi silang naglakad hanggang sa gate. Salamat sa paghatid kay Doc, mahinahong sabi ni Rika. Nang makasakay ng sasakyan, napabuntong hininga na lang si Elias. Sandali niyang kinapa ang puso niyang ayaw kumalma. Alam niyang marami na ang nangyari sa kanya pero mukhang nahuli niya na naman ang sarili na umiibig ulit. At hindi niya na alam kung saan dadalhin ng damdaming iyon.